na natin na ang mga pari ay hindi dapat mag-asawa. Buong buhay, atensyon at kasiyahan nila ay dapat nakatuon lamang sa simbahan at sa ating mga anak ng Diyos. Ngunit sa panahong ito, makatarungan pa rin ba ang tuntuning ito? Tanong ng mga dating pari na ngayon may asawa na, magagalit ba ang Diyos kung matuto sila magmahal ng iba? Mga pari ng parokya sila dati, pero ngayon, padre de pamilya na. Bagay na hindi inaayunan ng simbahang Katoliko. Pag isang pare lumabas sa pagkapare, anong attitude ng simbahan sa tao na yun? Well, full of compassion, of understanding, but also truth. And what is the truth? The truth is that he has not been able to fulfill his commitment. So he cannot say mass, he's not entitled to the priestly rights, he doesn't have the priestly obligations either. Pero kasama na doon yung title ng father. You cannot call him father anymore. Dagdag pa niya na bagamat hindi ito lantarang ipinagbabawal sa Biblia, isa itong bagay na pinagpasyahan ng Santo Papa at kailanman ay hindi na pwedeng bawiin pa. Hangarin naman ng iba na sana'y pagbigyan ng simbahan ang dalawang taong nagmamahalan. You're ready to fight, I guess, you and me against the world, something like that, no? When you're in love, Kasi no? tinignan din namin, what if we will not be accepted on both parties? Sa side ko, paano kung hindi kayo ma-accept? Sa side niya, kung hindi ma-accept. Decided kami lang to move to another place and live on our own. Decided kami. Talaga surong ganun pagka-in love tayo. Okay lang kaya kung magpakasalang isang pare? Para sa akin, walang kwenta yun. Pari siya eh. Papakasal siya, pangit yun. Hindi okay sa akin kasi 'di ba ginusto niya nga yung magpari siya, bakit pagkatapos aalis siya, mag-aano siya. Bawal nga mag-asawa pero meron ka namang ibang babae, lalong masama 'yon. Maganda ang maglingkod nang walang asawa, pero kung hindi ka makapagtiis, kailangan sa iyo mag-asawa ka. Mas maganda nga may asawa sila, at least doon na lang sila kaysa naman natutok pa sa iba. Kilalanin natin ang ilan sa mga dating paring kumuha ng kabiyak. Si Louie Galman, dating rektor sa isang seminaryo sa Bulacan. Si Malu naman, math teacher doon. Magkakilala rin ang kanilang mga pamilya, ngunit hindi nila akalaing ganito ang kanilang patutunguhan. I was the most unlikely person to get married because I was strict, I was straightforward, I was honest, etc., ganon, no? So, maraming nagulat, Pero sa pamilya ko, talagang ang nanay ko nagalit, ang pamilya ko nagalit. Ang nanay ko nga, isang taong kaming hindi nagkita dahil doon. Ngunit ipinaglaban nila ang kanilang pagmamahalan. Lumabas si Louie sa pagkapare, ikinasal sila, ngunit may konting kaba. May mahilig ka sa bata. So when we got married, hindi ako nabuntis agad eh. So I was worried. Sabi ko, naku, paano ba yan? Baka mamaya, I told him, baka mamaya this is a curse. Sige, yan ang gusto mo, magkaanak ka. I will not give you. Pero luckily, hindi na. 3 na ngayon ang kanilang anak, ngunit isang bagay ang pinagsisisihan ni Louie. Ako nagsisisi dahil bakit hindi na aga. Dahil sabi ko noon kung naaga-aga ko ng pagkakakilala ko, nagkural tayo ng anak. Tatlo na anak namin eh. Sa ngayon, aktibo sina Louie at Malu sa mga marriage encounter. Yung I can honestly face God na I did not take Him away. Dahil pareho na kami nagsaserve. We have a ministry na. Masasabi kong ito ang tamang lugar na kung pinakikiramdaman ko yung aking kaluluwa, palagay ko nasa tamang lugar ako. Iba naman ang kwento ni John Dowling. Nakalabas na siya sa pagkapari noong napusuan niya si Esper. Nagsama ang dalawa sa mga community projects at sa marriage proposal humantong ang kanilang pagkakaibigan. Isang araw, inimbitan niya ako ng isang lunch. And I thought it was a restaurant or somewhere or a hotel. No, he invited me in his pad. He was staying in a bachelor pad, and he volunteered to cook. Oh, so he cooked lunch. For her. He cooked lunch. He cooked for me. And it was so sarap that she said she just couldn't depart.
Is that true? She's one of permanent residents after that. It was pinakasarap nga No, I pagkain did nga. not make a commitment yet. That after lunch, what did he say? He asked. We were cleaning. We were washing the dishes, and I said, "Oh, so you are staying in the Philippines?" Yes, and all this and this. And I said, "What are your plans?" Because I know he's going back to States and all these things. Then he said, "You know." Naghili-hili siya sa akin eh. Then he said, and sabi niya, "You know, I am planning to I want to get married, and I'm offering it to you." Oh, sabi ko, Ang bilis naman. Ang bilis naman, you know. Ngunit marami ang kumontra sa relasyon nila. Isa na doon ang nanay ni John at ang ilan sa mga kamag-anak ni Esper. Imagine, kulang ang pari sa Mindanao, tapos, ayan, kinuha ni Esper. Ngunit nabura rin ito sa paglipas ng panahon. Hanap buhay naman ang sumunod na problema para sa dating pare. Ngunit nagsumikap siya at ngayon consultant na siya ng ilan sa mga malalaking kumpanya. May konti nga lang problema ang kanyang fashion sense. You don't wear white socks with brown pants and and then your collar is how to dress. And I was the same way. Esper says, perting baduya. When we don't know about dress, and she had to teach me how to dress because it was so pangit, At bagamat dalawa na ang kanyang anak, madalas pa rin siyang matawag na father. I don't encourage it because it's difficult for my colleagues who are still priests in good standing, not priests in private practice like me. Si Conrado Balweg naman na destinong maging parish priest sa isang parokya sa Abra. Si Ason ang tagapamahala dito. Siya ang sumalubong at umasikaso kay Balweg. Sinuportahan rin niya ang mga politikal na mithiin ng pari at simula noon, naging malapit ang dalawa. Sabi ko sa kanya, alam mo, ikaw ang nagbibigay sa akin ng inspiration. Pwede bang magsama tayo? Tapos, hindi na naintindihan nung umpisa. No? Sabi ko, hindi mo ba nararamdaman na mahal kita? At sabi niya, alam ko dahil magkapatid naman tayo. Hindi, yung talagang yung tayo na. Immediate na reaction niya, sabi niya, hindi ba pare ka? Sabi niya. Ikinasal ang dalawa ng kanilang tribo sa bundok at ngayon, 5 na ang naging bunga ng kanilang pag-ibig. That time na naging intimate yung pagmamahal namin ni Ason, no? Na hindi lang imagination, kundi napaka-real yung nakikita ko yung siya ay masayang-masaya. Ganon ka-satisfied na you come to think of the Creator who give you such a pleasant feeling, no? At natural birth control ang kanilang ginagamit. Pinag-uusapan namin, halimbawa, meron kaming 5 anak. Tama na. So, wala naman kaming ginagamit na pills o basta we just decided na huwag nang dagdagan pa ng anak namin. But yung pagmamahal namin nandyan pa rin naman, but we can control. So, nag-self-control kami. Ngunit hindi nawala ang pagsubok sa buhay ng mag-asawa. Katulad ng problemang hinarap nila noong nakulong si Ason dahil sa politika. At that time, nung siya naibilanggo, nung nagkaroon ako ng love affair sa isang kasama, meron nga kami isang anak, sa isang medical officer, ipinaabot ko sa kanya yung kalagayan ko noon. Kaya lang, ayon sa kanya, hindi umabot hindi napaabot sa kanya yung sulat ko, Sabi ni Balweg, natutunan rin ni Ason tanggapin ang bahaging ito ng kanilang buhay. So ngayon ho na may misis ho kayo, father pa rin ho ang tawag ng mga tao sa inyo? Ay, siyempre, dahil pare naman ako, yung pagiging pare ko nga ay mas naging pare pa nung kami nag-asawa. If somebody is thinking of leaving the priesthood to get married, oops, you better think twice. This has been reduced, really. I mean, I say almost an impossibility. It's not an impossibility. It can be done. But it's very, very difficult. Kaya ang payo ni Father Achacoso sa mga kapwa niyang pare, iwasan ang tukso. Paano? If he's dressed properly, then women will also behave properly. So that's the first thing. Number 2, he really has to live a certain lifestyle. Yung isang pare, hindi dapat nagpupunta sa disco. Just think, I
I think I can very well get attracted to a girl. But if I'm on my right frame, kung napansin ko, medyo gusto kong tignan tong tao na to, minimithi-mithi kong makausap or something, I'll keep my distance. The same advice I can give a person who's married. Napapansin mo, nakukursanahan mo yung isang office mate mo, iwasan mo. Bukod sa panalangin, kailangan meron ka mga outlet like sports, no? Or social activities. Iwasan yung nag-iisa ka, bumibigay ka sa kalungkutan, no? Sa mata ng simbahang Katoliko, nanghina ang mga dating pari. Sagot naman nila, I have no regret at all. Wala akong pinagsisihan nung nakaraan. If I had it to do over again, you'll love this. I would do it all again. Kaya sa isip ko, ang Diyos na kakaharapin ko, yung Diyos na totoo, na kilala ko, at maintindihan niya ako. para po sa Brigada 7, ito si Vicky Morales reporting.